Ito yung iPhone na napakamahal. Ito naman, yung mala iPhone din, pero 4,000 pesos lang. What? This is the Infinix Smart 20. Ito guys, yung pinakabagong release nila ngayon and also pinakamura din nila. And yes, I think marami na naman mapapabili nito dahil nga una, pagdating sa kanyang design and also, pangalawa na lang, yung kanyang pag-retain ng kanyang mga specs na talaga namang maganda na nandun sa Infinix Smart 10 dati. Like the 120Hz, IP64 water and dust resistance. Mas lumaki pa yung kanyang battery na 5,200 mAh na. Kaya naman, yung tanong, dapat ba kayong bumili nito? Well, yan yung pag-uusapan natin dahil sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat yung malaman bago kayo bumili itong phone ito and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. By the way, meron tayong 4 giveaways this February 28, 2026. And eto, yung mga yun. Sana all. Kita nyo naman, di ba? Malulupit. Kaya man, mag-subscribe ka na. Sayang naman. Also, ipapamigay din natin to. Pero sa March na. Now, balik naman tayo dito. Just look at that. Andito yung kanyang picture. Merong pangalan and also RAM at ROM dito sa may taas. Ngayon, kapag binuksan naman natin, guys. Oh my God. Kita nyo naman, di ba? Nagbago na sa Infinix. Mas maganda na yung cover ng phone dito. Mas premium. And tingnan nyo naman yan. Ganito yung itsura ng phone, di ba? Malapit-lapit na rin. Especially kapag hindi talaga tinitigan. After naman ng phone, andito guys sa baba. Mga paperworks. SIM ejector pin. USB to Type-C na cable. 10 watts charging brick. And lastly, yung kanyang magandang jelly case. Wow. Yan. Nag-improve na rin yung jelly case niya. Pero, 10 watts pa rin. I think it's the same with the Infinix Smart 10. Na 10 watts yung charging brick. Pero yung sinusupport ng phone, 15 watts. Now, eto na nga siya. And eto guys, ay nasa color na black. Meron ka pa iba't ibang colors like blue, orange, and even titanium. Pero hindi pa available, so hindi ko pa na-order. Black na lang yung nabili ko. Pero gusto ko sana yung orange para i-compare ko dito. But yes, unlucky. Looking at the back, kung nakita nyo na yung design ng Tecno Spark Go 3, almost the same lang to guys. Yung difference lang talaga is that bilog yung camera ng nasa Tecno. And eto namang Infinix, medyo square-ish yung kanyang design. Pero besides that, almost the same lang talaga sila. Medyo mas nagustuhan ko lang yung parang platoon na design dito ng Infinix Smart 10 dahil nga it gives the look or effect na para siyang merong umbok dito. Nakakapang-uto talaga. So kung meron kang kakilala na hindi talaga alam kung anong yung design ng iPhone, pwede mong sabihin na eto yung iPhone, di ba? iPhone na 4,000 pesos. Wow, lupit. Now, pag-usapan naman natin yung buttons and ports. Dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, and Type-C port. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagsusupport ng 2 SIM card plus 1 SD card. And lastly, at the top nakalagay yung kanyang main speaker which is supposed to be dati secondary speaker lang dahil nga yung Infinix Smart 10 merong dual speaker while the Infinix Smart 20 only has one. So nag-downgrade siya dito ng konti dahil nga hindi naman talaga ganun ka big deal yung dual speaker na nasa Smart 10. But yes, nakakalito lang ng konti kung bakit nag-release sila ng supposed to be upgrade pero nag-downgrade. Sana pala hindi na lang nila ginalaw yung dual speaker ng Infinix Smart 10, di ba? At the back naman, kung inaakala mo na camera tong pangalawang to, hindi pala. Eto guys, ay tinatawag na IR blaster kung saan pwede na natin gamitin etong phone to as a remote control sa inyong mga TV, aircon, and marami pang iba. Also, isa sa mga nagustuhan kong feature na na-retain itong phone to is that it still has drop resistance up to 1.5 meters. It means na matibay pa rin po siya. Pwede natin yung ibalibag. Basta wag lang masyadong mataas. 'Di ba? Walang mangyayari dyan. Ganon katibay etong si Infinix Smart 20 which is the same with the Infinix Smart 10 dati. Lastly, isa pa sa mga magagandang feature na nandito sa build ng phone na to is that meron pa rin po siyang IP64 water and dust resistance. Kaya naman, kung nabasa man to ng ulan or mga talsik lang ng tubig, makakasurvive na siya. Huwag nyo na siyang ilulubog. And you will be good to go. So far, kung hindi lang sana nila tinanggal yung dual speaker dito, talaga namang wala na akong question. But yes, design-wise, kung gusto mong
magmukhang merong iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, I think okay ka na dito. Now, let's talk about the display of this phone. Isa sa mga hindi ko talaga nagustuhan dito kay Tecno Spark Go 3 is that teardrop notch pa rin po siya. Hindi na siya punch hole compared sa Tecno Spark Go 2. But dito naman kay Infinix Smart 20, punch hole pa rin po siya. Katulad na lamang ng nasa Infinix Smart 10. Now, when it comes to the specs naman, this one has 6.78-inch IPS LCD display with 720p HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. It also has 700 nits of brightness. Kaya naman guys, kung sa simpleng term lang naman is that same lang to ng display na nasa Infinix Smart 10 pero mas malaki na siya ng konting-konti lang. It's still the same when it comes to smoothness, speed, and even resolution when watching movies and videos. Same na same lang to kay Infinix Smart 10. Yun lang talaga yung difference guys. As you can see, pagdating dito sa pag-scroll sa Facebook, YouTube, and even TikTok, okay pa rin naman yung naging experience ko using this one. Siguro meron lang mga paunti-unting delay or lags dahil nga hindi naman talaga fast yung processor na nandito sa phone na to. But overall, kapag tumatagal na, nagiging mas smooth naman siya. So for me, kailangan niya pa mag-warm up ng konti para mas maging smooth. All in all, pagdating dito sa kanyang display, wala naman talagang masyadong special talaga dito. Pero dahil nga nagmahal na lahat ng mga smartphone and nag-switch na halos lahat ng mga mura into teardrop notch, medyo naging special na siya dahil nga punch hole pa rin siya even ngayong 2026. Now, let's talk about the performance of this phone. So, unang-una guys, ito ay ahead ng konti sa mga competition niya dahil nga ito guys ay nagkaroon na ng Android 16 while the others Android 15 pa rin. Meron kang 2 variants na pwedeng pagpilian dito sa phone na to. 4128 or 4256 gig. Yung 4128 gig guys around 4,500 plus kapag nag-sale or merong voucher. While yung 4256 gig naman around 5,500. Ito guys ay merong MediaTek Helio G81 with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, tinest ko to sa Antutu benchmark and nakakuha na siya ng 365,000 which is a little better compared sa nakuha ko kay Tecno Spark Go 3. Ngayon, hindi ko sinasabing mag-base ka lang talaga sa Antutu benchmark pero guys, napansin ko na mas smooth ng konti yung mga Unisoc T7250 compared to this MediaTek G81. Medyo weird, di ba? Mas mababa ng konti yung results pero mas smooth gamitin. Weird. Tinest ko naman to sa iba't ibang mga games. Dito sa Mobile Legends guys, eto ay nakakuha na ng ultra graphics with high frame rate and as you can see, playable pa rin naman siya. Although hindi kasing smooth ang mga mas mamahaling smartphone, I think you can play well using this one dito sa Mobile Legends. Dito naman sa Honor of Kings, eto guys ay merong ultra graphics with high FPS din and as you can see, halos same lang sa Mobile Legends. Playable na playable and wala akong na-experience na problema to the point na hindi na ako makakapaglaro. Ngayon sa Call of Duty naman, eto guys, medyo malupit. Medium graphics with max frame rate and as you can see, playable pa rin siya, smooth pa rin siya. Hindi ko masabing same pero almost the same lang sa Infinix Smart 10 which is okay din ako sa Call of Duty. All in all, if you are a gamer, I think guys, hindi ko mararecommend etong phone na to since medyo mahina talaga siya. Pero kung katulad ko naman na, you know, hindi na masyadong nakakapaglaro, mga adult na, or yung mga bata pa talaga na YouTube, Facebook lang yung pwedeng gawin, well, definitely okay na etong si Infinix Smart 20. Now, let's talk about the battery of this phone. So, kung makikita nyo naman, medyo lumaki nga siya ng konti and medyo lumaki din yung kanyang battery dahil nga 5,200 mAh na to compared sa 5,000 na nasa Infinix Smart 10. But the charging remains the same dahil nga 15 watts pa rin yung maximum capability niya. And also, I advise you guys to use another charger dahil nga yung charger niya na nasa box is 10 watts lang. Also, isa pa sa mga cool feature about this one is that meron siyang reverse wired charging. So kapag meron kang another phone na low bat, pwede mo tong gamitin as a power bank. So far, umabot naman ako dito ng 1 day. Casually using this phone lang. Hindi masyadong heavy. Decent lang talaga. Now, when it comes to charging naman, medyo mabagal na guys. Around 1 hour and 50 minutes yung pag-charge ko dito from 0 to 100%. There you go. Nag-upgrade siya ng konti. So, depende na sa inyo yon kung okay na kayo doon or kulang pa. Now, let's talk about the cameras of this phone. So, ito guys ay merong 8MP pagdating dito sa kanyang main camera and 8MP naman pagdating sa kanyang selfie camera. When it comes to the results, I think na napakaganda or napaka-accurate ng color reproduction na nandito kay Infinix Smart 20. Mas natural na yung mga nakuha kong pictures using this phone. Pero, when it comes to the resolution naman, ganun pa rin. 8MP, so hindi ganun ka high resolution. Kapag meron kayong natural lighting, maganda, sharp, maganda yung color, natural
natural, tapos medyo sharp na rin. Pero kapag low light or sa gabi, hindi mo na talaga masyadong ma-appreciate yung mga makukuha mong pictures using this phone. Dahil nga mura lang naman to. Yun yung masabi ko, both main camera and selfie camera, dahil nga hindi pa rin magpapatalo yung selfie nito guys compared sa mga other phones, especially at this price point. Mas maganda pa rin to for me compared to those one. In short, na mas trip ko pa rin yung result ng photos dito sa phone na to. Now, let's talk about the video quality of this phone. Ito ay nagsosupport na ng 2K at 30 fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto guys, yung video quality using the Infinix Smart 20. Dito guys, kanyang main camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. So, eto naman yung selfie video ng Infinix Smart 20. Medyo pogi ako dito. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Etong video quality na nandito sa phone na to is around nasa 7 to 8,000 pesos na level. 2K na siya compared to the other phones na hanggang 1080p lang talaga. When it comes to resolution, mas sharp, mas maganda pa yung color. Guys, video quality wise, kung gusto mong mag-vlog tapos gusto mo talaga yung murang-mura lang, well definitely Infinix Smart 20 is the way to go. Now, overall, recommended ko ba etong si Infinix Smart 20? Well, tanungin mo muna yung sarili mo. Meron ka na bang Infinix Smart 10? Well, kung meron na, don't buy this phone. Almost the same lang. Legit. Now, bibilhin mo ba yung 256GB na variant, which is around 5,000 to 6,000 pesos? Kung ganon, mag-Infinix Hot 60i ka na lang. Mas maganda yung charging nun. Same lang yung processor. Pero yun, UFS na. Tapos eto naman, eMMC pa rin. It just means na mas mabilis yung loading ng mga apps and games dun sa phone na yun. So, yun talaga yung recommended ko kung 256GB na variant yung kukunin mo. Pero kapag 128GB naman, nasa around 4,500, medyo wala na siyang masyadong competition to be honest. Eto lang talaga, yung Tecno Spark Go 3 and yung Oppo A6X. To be honest guys, dahil nga nagmahal na yung mga presyo ng mga bago ng Tecno and Infinix ngayon, mas sulit na etong si Oppo A6X. So kung gusto mo yung pinakasulit na Oppo ngayon, maglalagay din ako ng link itong Oppo A6X. Pero kung gusto mo talaga ng mala iPhone na design, ito lang talaga yung choice mo. The Infinix Smart 20 and the Tecno Spark Go 3. Side by side, mas maganda ng konti etong si Infinix Smart 20. Now, kung gusto niyo naman ng deep comparison, well, definitely, just comment down below. Infinix Smart 10 versus Tecno Spark Go 3. Gawan ko ba to? That's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. Again, don't forget na magkakaroon tayo ng giveaway na to ngayong March. I'm JP, and this is JTing TV. Thank you for watching, and God bless. Bye-bye.